Inabot ni Ponggay kay Hector ang mga ebidensyang matagal na niyang tinipon. Mga dokumento at testimonya na nag-uugnay sa mga gerero sa sunod-sunod na kaguluhan at ilegal na operasyon. Ngunit sa halip na suporta, malamig ang naging tugon ni Hector. Sinabihan niya si Ponggay na itigil na ang panghihimasok sa pangalan ng mga gerero, lalo na't gerero rin si Mayor Miguelito, na may kakayahang tumulong sa promosyon niya bilang hepe. Nag-init ang dugo ni Ponggay, akala niya'y kakampi niya si Hector. Direkta niyang sinabi na wala itong pinagkaiba sa mga gerero at mas lalo niyang napagtanto na pare-pareho lang sila ni Rigor. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang tiwala ni Ponggay. Wala na pala siyang maaasahan sa loob ng sistema. Sumiklab ang matinding bakbakan sa isang lugar. Galit na galit si Miguelito habang pinapanood ang ulat. Inutusan niya si Jason na ubusin ang mga Mondragon. Walang iwanan, walang awa. Agad kumilos ang mga kampo ng gerero. Sinugod at pilit na kinorner ang mga Mondragon. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na tumatakas si Divina, hawak-hawak ang perang kanilang nakamkam. Ngunit dumating din ang kampo ng Montenegro. Nang makita ang sitwasyon, agad inutusan ni Brando si Divina na tumakas habang maaga pa. Siya na raw ang bahala sa likuran. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Divina. Binabaril niya ang isang kotse, piniling tumakas ni Divina dala ang perang simbolo ng lahat ng kasalanan at kasakiman. Ngunit hindi lahat ng kasalanan ay natatakasan. Sa kanyang pag-asa na makaligtas, hinarap niya ang pinakahuling balakid, si Tanggol. Buhay, galit, at desidido, hinarang ni Tanggol ang kanyang daan at dahan-dahang isinara ang lahat ng posibilidad ng pagtakas. Sa huli, malinaw ang mensahe. Kapag bumagsak ang sistema at nabigo ang hustisya, ang paniningil ay nagiging personal. At para kay Divina, dumating na ang sandaling matagal niyang iniiwasan. Ang harapin ang bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.